Naniniwala si Akbayan Party List Representative Shel Diokno na kailangan ng i-review ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kasunod na malagim na pamamarid sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Diokno, bagamat komprehensibo na ang batas, maaari pa ring mapalakas ang implementasyon at tugunan ang mga makikitang gaps. Batay kasi sa ulat ng pulisya, gumamit ang 14 anyos na suspect ng government-issued Glock 17 service firearm na naka-assign sa kanyang pulis na tiyahin, habang ang 15 anyos ay humawak ng kalibre 38 revolver na ang serial number ay nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. Binigyang diin ng kongresista na dapat tiyakin na epektibong napipigilan ng batas ang hindi otorisadong access sa armas, lalo na sa mga bata, at may ipapataw na parusa sa mga papayagang mangyari ito. Paliwanag din ni Diokno, hindi nagtatapos sa pagkuha ng lisensya ang responsableng pag-aari ng baril dahil mahalaga rin ang tungkulin na secure ito sa lahat ng oras. Kailangan anya ng tunay na pananagutan kapag napabayaan ang tungkulin at nalagay sa panganib ang maraming buhay. Sa umiiral na batas, administrative sanctions lang umano ang kinahaharap ng mga hindi na secure ang armas, tulad ng revocation, suspension o kanselasyon ng lisensya o permit, habang walang criminal liability kapag napabayaan ng baril at na-access ng unauthorized persons kabilang ang menor de edad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.